Alam mo lang yun. Tama yan. Praise the Lord. Nano naman, halos nano naman tanong. Paminaw ra ko na. Lailay, mag-revelation. Paminaw ra gajud ko sa mga ano ba sa. Grabe nga atake ng kaway ba habang pala ako na pala sunod. Ang panty siya. Ay, nga atake ng kaway ba sa ano. CR lang ako ba? Diyan ako lawas ba? Grabe nag-review ko kay physically. Ginatak ako ng kaway mo. Yawa talaga, yawa gihapon. So, dito sa akin sa Efeso chapter 1. Oh. Ay, dili pwede mag-mic. May baliban ng mic. Sa kuwan ko store, kanang usap Masira ka. wireless. Ay, di harap na sa mga. Gamitan niyo yung Tawag phone. na. Jabra, ulo po tama. Tibis. Nara. Test. Ay. Kana ko store, okay na na. Okay na, naka- ano na. Saksak na lamang. Kana. So, ang akong test dili sa Efeso 4 verse 22 to 27, pangilihan mo sa tanan. Kabasahon. Ako basahon, kusog man ako tingog. Nakalain Nanood na. So, mas kusog pa Basahon. Mas kusog pa to kaysa tingog ni Pastor Jeren. So, ang verse 22, busa, ukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga ilibgon niini. Kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuot sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Busa ayo na kamo pamakak o sa kanina, diba? So, yung ano lang gid kamatuoran. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayin nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27, ayaw hatagi gigayon ang yawa. Father God, in Jesus name, Lord, na we declare na ang imong gahom ang maghari dining dapita in Jesus name. Walay gahom ang demonyo nga magsamok-samok sa among kinabuhi Yes. kung sa man ang iyang mga plano among giguba pinaagi sa gamhanan ngalan ni Ginoong Hesus right now in the mighty name of Jesus. We declare, Father God, Lord, na dining dapita Ginoo ang imong ngalan ang matuboy, ikaw lamang Ginoong Dios ang maghari dining dapita in Jesus name. Usa man ang mga giplano karon sa demonyo dili magmalampuson in the mighty name of Jesus. Salamat, Father God, na ikaw, Lord, ang tag-iya sa among kinabuhi. We declare, Lord, na ang matagusan nga niya karon madaugon og Lord kami unja, Lord, na muuli madaugon mi Ginoo. Ano na may bago mga testimony og nasinatian gikan kanimo, Lord. Dili mi mosugot nga ni-attend rami tungod sa attendance, Lord, na ni-attend mi karon kay aduna mi masinatian gikan kanimo. Presko Ginoo nga masinatian namo gikan kanimo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We allow you, Lord, karong adlaw na magapamuhat sa among kinabuhi in Jesus name. Amen. So ang atong theme, demolish, destroy and demolish the enemy's strongholds and establish new order of governing authority. So akong giano nito, habang nagme-meditate ko kanina, kining destroy and demolish the enemy's strongholds, kini ang mga karaan. Karaan na itong mga kinaiya. So, ito ang dapat i-demolish. Kining establish new order of governing authority, kini ang bagong kinaiya nga nagikan sa Ginoo. So,
So dito sabi ko, sapol jud ko ani ba kaya lagi jud ko tunting. Kaya ang akong karaang pagkatao, grabe ka jud ba? So siyempre ang akong lola is siya ang kinahadlukan sa mga NPA sa among baryo. Sa totoo lang, ang akong lola, isog jud siya kaayo ang akong lola. Madyo na lang, wa ko naliwat. Mga silbihan. Muuyo na lang yan. Joke. Para ba samo ko, uuyo na lang. Tama. Seryoso ang gudta, oy. Yeah! Yun na yung akong, yun ang ano sa akong lola, arang isog jud siya sa, pinakaisog siya kay, ang ano, mga MP, sulungon niya ba? Sulungon niya, unsa di sa ganan may madungog na ano, istorya, unsa sulungon niya yung tao, pati mga apo na, pati kami, kalaban, o ganun siya kaisog, walay pinalaki. Pati kami kalaban, kay, grabe yung gadyo gikan sa pagkabata nako, ganyan o, ganyan kay Naomi, ganyan ang edad ko hanggang sa nagtubo. Grabe yung pang-aapi sa akin, sa amin ng lola ko. Kalain mo yun na, bukdon mi o itak ng aking lola. Bukdon jud mi, kita kong bata ko, kita ko talaga di ko makalimtan. Unja, yung isa kong lola natumba na dyan sa iyong tubangan dahil sa napas mo. Di ka jud niya tabangan. Akong igsuon, nalunod kay kasalanan ko rin naman. Nalunod kay kala ko isda. So mauna. Kala ko isda, nagsunod man sa amon, lamami. Kala ko isda, nalunod ang igsuon kay ipabayaan ko. Sabi ko, teka, may isda, malaki. Di ko alam, naigsuon ko na pala. Nilutaw naman ang tiyan. Wala na. Yung nilutaw ng yung tiil. So, grabe experience ko ng pagbabata ko. Tapos, wala naman ko kabalo. Bata man lagi ko na, di ko alam anong gagawin ko. Yun ang mga nakasinasinitin ko na, tapos sabi pa ng lola ko na, sabi niya, na, sinusumpa niya kami, papunta kami, kukunin, kinuha na kami ng mama ko galing sa Bicol. Away nga, rambulan dyan. So, nag-away sila, sabi ng lola ko, mamatay kayo sa biyahe, mamatay kayo sa grabing sumpa niya. Tapos sabi ko, hindi ko yung makalimutan ba. Tapos, pumunta ng Olongapo, sumunod din. Sumunod ba? Hindi. Okay na sa ako na kami ang api-apihon, or okay na sa, yung grabe na sinatian talaga, grabe ka dito na, grabe sinatian namin, may mga apo niya, grabe ka dyan, sobra-sobra. Buti pang iro, pakanon. Buti pang iro, dili ilabtan, pero mga apo, sigurado ka dyan na, bisag, gamay ka dyan na, di mo tagaan, unja sarahan pa kaming pinto. Ipakita pa ka dyan na mo palit ba, unja sarahan kaming pinto ng bintana, yung ganun ba, yung, yung brought up na ako, then, pagdating pa sa Olongapo, inapi na naman akong ginikanan. Doon, di ko kanaya yun. Nung umiyak ang, umiyak ang mama ko sa akong atubangan, nasa simbahan. Medyo born again gamay. Born again ako gamay ato. Kaya kung di pa ako na born again, pumatay na gadyo kong tao ba. So, born again kong gamay, umiyak ang mama ko sa atubangan na ako. Tungod na kay, inapi siya. Hinabi siya dahil kinuha yung hindi para sa, yung kay mama ko na bahay, hindi po asawa lola. Doon ko, sabi ko, hindi pwede to. Doon ko nagtanim ng tawag doon, ni alsa na ako. Sabi ko, ni alsa na akong, nagsimula na ako. Sabi ko, manda ka pag, sabi ko na manda ka pag, ikaw tao ka. Di ko nang nilulola. Manda ka pag, lang, makita kita, paiyakin mo pang lola ko. Papatayin kita. Yung gano'n, huna ko, yung sabi ko, iisog man lagi. Siyempre, isang liwat. Pero di na. Yung ganun ba, sabi ko, manda ka talaga. Yung huna-huna ko, ako kasi pagkatao, trader ko na pagkatao. Kay, okay ta karon, okay ta sa tubangan, di ko masulti. Pero sa talikuran, kung ko dyan ko mo, ang tawag patayan. So, makipag-patayan. Ganun ko. Tapos, buti na lang na-encounter ko ang Ginoo noon. Pero medyo born again lang, medyo lang. Kasi, din dyan yung hatred. Dyan na nag-start yung nag-rebelde ko. Dyan na yung nag-start na nisuod ko sa mga dapat dili sudlon. Inom-inom ko, siyempre, nag-try ta. Nag-inom ko,
nagsigarilyo ko, tapos try ko sa mga bawal. Tapos ngayon, nirebuild gadget ko tungod sa sa brought up na ko. Kaya di lalim yung yung imong lola. Makita mo yung mga lola, love nilang ilang apo. Pero yung akong lola, pinasahi pod. So, doon ko brought up na ako, dili maayo. Tapos, nagpuyo pa ako sa strict kaayo na US Marine. Nagpuyo pa ako dito. So, isamot na na-build ang akong, nagahi ang akong kasing-kasing. Doon ko na nakita ko ang kinaiyak na mas lalo ko na kay, ang akong igsuon, mga isog man lagi kami. Akong igsuon, mas nagdidisminury ako ato, direct na ko ba unja. Di niya ako ang iyang nagigda-higda naman ko, sobrang sakit ng ko. Ang iyang tiil, sa akong, yung sa bibig ko. Kaya sabi niya, di ka babangon, ganon. Sabi ko, mamatay na kayong lahat. Yun lang ang word ko, matay na kayong lahat. Kasi ako, pag di ko makasalita, gadget ko, kukuha ko na pwede kong gamiton. Para lang ko sa tao. Sabi ko, matay na kayong lahat. Doon talaga yung suko ang nag-alaga sa ako. Suko dyan siya kay, sabi niya, ikaw tahimik ka lang, pero grabe ang, grabe ang mo pala sa loob, kulo. Sa ako to na tungod sa brought up, wa pa ko ka ang hirap tang tangon kining past. Yung kinaiya na yung mga experience, yung mga yung grabe gyud. Dili na basta-basta dakong trabaho una. Di ba? Dakong trabaho una na porket porket pastor nata is instant na mawala na, no. Hanggat na di nato i-surrender ang atong sa Ginoo, dili na mawa. So grabe sa ako struggle ko na napunta ako sa ila Pastor Nuno na sabi ni Pastor Marlon na kamay na bakal tinuod bitaw kay dili man ko yung itolerate sa akong mga kamaldita. So man sila yung ang tawag doon, re-reviewin talaga ko pag maano na magawa na ako ng tawag doon, lagi kami nag-aaway kami lagi niyan, lalo na yung bagong kasal mi, Allah bakit yun. Dili lang kami ganon. Mas marami ang pisikalan dyan. Tapos yung ganon ba? Tapos ganyan ako yung kasi nga ako yung gamay na budget pero maano ganyan ako dati. Dati pa yon. Tapos ngayon, tungod sa tungod sa brought up na ako is nahimo kong yung akong kasing-kasing kahit. Nahirapan ako nun, pila ka years na, sige, rebuke niya ni Pastor Nuno, oy, sige, tatawagin kami kasi may kasalanan. Ganon yun, tatawagin, kaya pag sasabihin na, Patawag sa bulwagan. kaya magtatawagin na, kulbaan na gadyan ko na. Sabi ko, anong kasalanan ko? Nagaganyan na ako lagi, sabi niya, halika, padali mo duha, ganon, anong kasalanan ko? Nagsumbong ka, no? Sabi ko, nagsumbong ka, no? Kumanta ka. Sabi ko, manda ka, basta malaman, basta nagsumbong ka. Kasi magsusumbong man. Manda ka talaga, basta magsumbong ka. Mamaya tayo may continue. Sabi ko. Tapos niabot ba sa panahon nga, tinuod bitaw na magtago kong kutsinyo sa ilaw sa kama. Ganyan ko kay gadget kung akong kinaya-trader ko. Kaya sabi ko, di ko pwedeng pasakitan. Patyon na lang. Patyon na. Yung ganyan ako. Ganyan ako na naiya ba. Nagrabe gadget ko worse. Tungod na sa brought up, tungod na sa kung paano ko wala ko na kasi natin sa lab sa kinikanan. Ay sa, kay bata pa lang, nasa lola naman ko, unja. Grabe pa pang aapi. Tapos, pagdating sa Olongga po, nandun pa ako, nandun man ang ginikanan, doon naman sila, pero doon ako nagpuyo sa akong ijaan, pero ang iyong bana, parang strict, kay Marine, US Marine. 5 minutes late lagi, face the wall! Tapos, pag di ko mo, yung kailangan, talaga, yung pagkahian talaga, pagkahian, ko dyan ang pagka-strict ako, nakuha ko doon sa ilang, naman kay, yung grabe sila ka-strict, ayaw nila akong magsimba, ayaw nila akong kasi di man si born again.
So, ayaw nila ako magsimba, ayaw nila ako matin sa gawain. So, ano na gagawin ko na, alam ko, tinawag ako ng Panginoon, ano pa lang ako, high school. Gipadaygan ako sa Ginoo, gitawag ko sa Ginoo. Kasi nag-rebelde ko, lisod, oy, yung atong kinaiya nga, dili maayo, unja, ano, magiging, lagi akong ano nun, ang sa isip ko, kalaban ko sila Pastor Nono. Kaya nga naman, kay sila man yung, ano tawag, ginagamit ng Panginoon mo, tangtang o sungay, di ba, ang kanding, manuag, o, anuhin mo, manuag. So, gano'n ang nasa hihunahuna ko, ano ang ano nila Pastor Nono, ang ilang pag ano sa ako, dili maayo. Manuag. Manuag lagi. Manuag. Manuag. Sa Bicol, manuag. Kala nyo, ha? Ha? Basta ba? Basta mo na to. Tapos yun, yung ang akong naunahuna noon, ang akong kalaban ba, sabi ko, sabi ko noon, kaya kung malapit lang, ang galing ng Panginoon, kaya kung malapit lang ang Olonga po, tapos dito, dugay na ako nilagpot, oy, dugay namin nilagpot parehas. Kaya, magyapon siya. Dili lang naman ako. Tapos yan, sabi ko, grabe ang Panginoon ba, ano pa, layo kaayo, so hindi kami basta-basta makatakas sa process sa Ginoo. Kaya grabe yung layo, wala din pamasahe. So grabe ba, pero Coral. jud may og gitangtangan sa sungay. Doon, grabe yung struggle ko no, hanggang sa niabot sa panahon nga, yung ako sabi ko, Lord, surrender ko. Kasi kakapagod tong, maging demonyita. Kakapagod, Lord, nakakapagod. Hanggang sa, na unti-unti ko nang inaano ba, sabi ko, bahala na, rebukein ko. Kaya ngayon, nang isang beses, tinawag kami ni Pastor Nono, hindi ako ni-rebuke. Hindi ako ni-rebuke. Parang napayan ako. Sabi ko, yes, sa wakas, hindi na-rebuke. Kung maano ko kanunay, basta rebukein ko, siya man ang re-rebukein ko rin. Ganon kami natin ba? So, sabi ko, grabe ganyan yung kakulwa pa ito. Pero salamat sa Ginoo, naka-overcome na ko diha. Na, Amen. giano gid ka sa Ginoo, yung tawag doon, i-process din sa Ginoo. Pero dili lalim, oy. Dili lalim, kaya yung mga, meron nga tao na magpaluma-lumang kila Pastor Nono, meron daw sa sabi niya, Pastora, buti kayo, ang ganyang ganda ng kalagayan niyo kasi ganyan kayo. Yung nakita nila yung result. Pero sabi ko, kung subukan mo magpaandar nila Pastor Nono, baka hindi aabutin isang buwan, mag-impake ka na. sabi ko kay, lalo na, sabi ko, pero ngayon, ganitong resulta kay ba jud may ni balik na sa di kami nagsisi. Man kay jud kami sa Ginoo isapsapan. So nakita ko yung gigamit jud sila sa Ginoo na maano ang among kinabuhi, ma-build. So yung itong destroy and demolish the enemy's strongholds, dili atong strongholds sa kaaway na stronghold kay Satanas magikan kay ang tao gi-create magajud sa Ginoo nga gajud perfect. Tungod lang kay Satanas na yawa gihapon. So siya ang nagbutang ng mga stronghold sa tao. So yan ang dapat i-destroy nato. So ma-destroy na pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ako sa akong kinabuhi kung wa ko kasinati sa gahom sa Ginoo, maldita gajud ko kaayo. So ambot sabi ko nga basin kung wala kami niagi sa kamot nila Pastor Nono, dugi na mi nagbuwag duha. Kasi giraming away unja. Abing uwi ka na sa inyo. Ganun na uwi ka na sa inyo. Tapos yung magsakitan kami duha hanggang sa yung grabe kung gaano kami ka-sweet ngayon, lahi na dyan dati. Yung makita nyo, hindi kami sweet dati, promise. Hindi kami sweet niyan dati kay Sweet minsan. ang Ang tingin namin sa isa't isa, hindi tingin namin sa isa't isa is enemy. So ngayon, pero karon, salamat sa Ginoo kay naigibuhat ang Ginoo din. Nakita man po sa Ginoo na ang among heart ba na sabi ko, Lord, nag-surrender ko sa Ginoo. Lord, surrender na ko, ayoko na. Ako nag-surrender ang past, yung nag-forgive ko lahat kasi kinahanglan sa atong kasing-kasing wa na natago diha na mga yung mga pagdumot o mga kasungot sa mga tao nga naging niagi.
yung naging part sa atong kinabuhi, gitugutan na sa Ginoo. Ito nakita ko lang nagitugutan na sa Ginoo para mahimutan strong. Gitugutan na sa Ginoo para kita isa na sa magsapsap nato. Gitugutan na sa Ginoo na kung ang atong mga relatives o ano diyan na dili maayo, gitugutan na sa Ginoo para kita mahimutan ligon. Kay sabi ko nga, pasalamat ko sa Ginoo na ganito ang nasinatian ko, na grabe pang abuso, pang aapi sa ako, pero salamat ko sa Ginoo kay adunay plano ang Ginoo. Nakita ko gud nagi-preserve sa Ginoo nga akong kinabuhi. Ano man, many times na anang kamatayon kumakatok sa akong atubangan, pero ang Ginoo nagproteksyon ka na ako nganong kay gamiton man ka sa Ginoo, gamiton ko sa Ginoo. Nakita ko din ang na-discover ko rin na pinasahi ang anointing sa Ginoo nga gibutang. So sa mata ko sa kanato pinasahi ang anointing nga gihatag sa Ginoo. So kinahanglan lang matangtang ang mga past. Matangtang lang ang mga kinaiya nga gikan sa yawa, na dapat ang gikan sa Ginoo lang ang mananatili sa atin. So kinsa atong i-destroy, unsay atong i-destroy ang mga kaaway o sa ato mismo kaugaling. Ito talagang pinakadako nga i-destroy nga naman kay atong kaugalingon once na motingog na delikado jud. So daghan pang madamay. Pero kung kita na maano na tayo, surrender nato sa Ginoo, tungod sa gawon sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, then maka-overcome tan adunay buhatan ng Ginoo. Salamat ko sa Ginoo kay ang akong ang akong parents, ang akong family wa ko'y love. Tungod na sa brought up na ako na wa ko nigdako kauban nila. Ako maigsuon, wa ko nigdako kauban nila. Tungod sa akong naisog ko kaayo na pagkatao. Tapos gitudloan ko sa Ginoo, sabi ko, Lord, kasi nabasa ko rin ng yung sabi sa 1 Corinthians 13, di ba? Na walay kapuslanan ang tanan kung magkamo ka mag-prophecy, kamao ka diha kung walay love, walay kapuslanan. Sabi ko, Lord, ayaw kong moabot ang panahon na wa ko'y kapuslanan. Kasi nga naman, kung wa tay love, magsuon, kung sige ra tagwali diha, sige wala tay love sa atong family, wala tay care, wa gihapon, wala kapuslanan. So nag-desire jud ko, Lord, tabangi ko. Then karon akong gibuhat, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Nakita yon akong gi-share. Hindi lang ako nag-share, kundi gipakita jud nako ang gugma sa akong sa akong family. Pinakita ko sa kanila na akong gugma ko nila, isag dili kahigugma. Ganun ba? Yung kahit di sila pero pinakita ko din, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo covered by the blood of Jesus Christ. Ang akong mama nalipay lang ko kasi akong mama nag-start na siya, nag-desire na siya, nagsimula na naman siya, naghatag sa Ginoo, nagtatays, nagtatapat. So sabi ko, walay laing solusyon na makatangtang sa utang, maura ang paghatag. Yun ang gitudluan jud na ako ang akong ginikanan na akong mama kay walay laing mo tudlo kita. Sometimes naguwat ta sa uban nga may mutudlo sa ila pero kita pala ang tubag ni ana. So ako dili lalim na yung akong ako dati na tangtangon destroy, dili lalim kay gikan ko sa pamilya na arang ka jud isog unja yun ang sinasabi ni Pastor Julius, isog ba na pero oo nga. pero kanang kaisog ko meron siyempre dapat ang kaisog nato gikan sa Ginoo, di ba? Kay may isog gikan sa yawa, may isog gikan sa Ginoo. Karon nagigamit sa Ginoo isog nako yung pagpanukot. Kaya mga pastor mahadlok nako. Kapag manukot nako kada kita na nila ako na pastora dito ba kaingkod lang niya. Kaingkod lang niya, makaabot lang pagod pa. Kita jud bitaw ko sa tubangan, sabi niya. Lalo siyang gikapoy kay nakita ko na. Sabi niya, Pastora Joy. Kapano naman sila naman ni manukot jud ko. So kana kaisog na alay ding magihatag sa Ginoo ba sa ako. So kana nakita ko gajud na gigamit sa Ginoo yung atong pagkalaagan man ko dati. Gamit karon sa Ginoo na para nahimutan lagan para sa magpalagi. Yung ganun ba? So gamitan na sa Ginoo. Then para yung dito nga na kinahanglan yung sa verse 22 mauna yung atong tangtangon ang mga nakaraan na kinaiya kay kana once na mabanhaw na matingog na delikado.
apektado ta, unya ang atong pag-serve kay Lord, unya ang atong family apektado jud sila. Tinuod bitaw lagi kong gi-meditate ang giingon ni Pastor Nuno. Kay mag-iingat ako ngayon sa akong mga aksyon nga naman kay ingon si Pastor Nuno, di ko kalimot sa iyang giingon na sige pag magpatuyang ka sa imong sa imong kaugalingon, ang apektado niyan ang imong pamilya. Kung magpatuyang ka sa imong kinaiyo, dili maayo ang apektado niya ang pamilya mo. Tinuod bitaw na kaya nga once na mo ano na mo mariman jud ko sa sinasabi ni Pastor Nuno. So kana mo na ako, mo na akong way na maano ko makalma ang galingon. Ano na ako sa Ginoo, mangayo ko sa ilo. Oo, kay delikado nga naman. Kay kung sa ato lang atong kaugalingon atong unahon-naon, magpatuyong jud ta. Pero dahil meron mga tao na nakasalalay sa atin, mas iisipin natin yung kapakanan nila. Parang yung sinasabi na ihalad ang kaugalingon ba sa Ginoo. So, ihalad ang atong kaugalingon. Dili lang na yung kumuano tayo, magsimba, dili lang na yung kanang pagpugong sa kasuko, paghalad na sa Ginoo, sa atong kaugalingon, paghalad na sa Ginoo. Yung, di ba dati kung ang hawak natin, kung hawak natin mga dili maayo, kung mag-inom ta, magsigarilyo, tungod kay na-surrender ta sa Ginoo, nangalagad ta, paghalad na sa atong kaugalingon sa Ginoo. So, grabe gid ang pagpangalagad sa dili lalim. Pero kalakip niyan is ang mga panalangin. So, gusto nato ng mga panalangin na ay na-adjud tay buhaton. Dili pwedeng yung wala tay buhaton kaysa gusto nato ng blessing na agajud ang process. Kay dili man basta-basta na muabot ang dako nga revival kung walay process na ay process jud agian. So, kami karon sa sa Tambis, kuno na ibutang naman mi gadjud naman mi sa dagang mga iho sa lawod. Kung kami gate sabak dayon sa ministry nga wa mi ni agi process bisura buwag ang mahitabo buwag yung ganun ba kung wa mi ni agi sa kamot nila Pastor Nuno mao jud lang mahitabo nga naman kay walay mo sulti namo bulahan ang mga tao nga ni agi process. Dili ko nagmahay nga niagi sa aming process na naman kay akong nakita na unsay yung resulta ba. So nakita na ako kay di lalim yung maagi kila Pastor Nuno na sa proseso nila. Dili lalim oy na kanila yung ang tawag doon. Sila ang mo-control, di ka ka-control sa iyong kaugalingon. Maano ba dyan ang mga kinaidilimayo. Pero ang resulta niyan is maayog yun. Basta mo obey yun. Kaya na mga tao, daganang niagi kila Pastor, na mga tao na kung ni lang sila antod karon, kung masigit pa sila sa among nagian karon na meron na sila jud sila sa Ginoo. Pero kayo di man ka ka-stay, tungod di kaya, di kalahutay, tungod di man kaya ang kung paano si Pastor Nuno mo handle. Dili man nila kaya niya, so hindi man nila kaya magpaubo. So ngayon, tuwa na sila sa laing dapit. Pero nag-serve nga pero lahi jud ang gi-process sa Ginoo. Lahi jud, promise. Ngano man kay na ay resulta jud na makit-an. So kaya kami kung bakit kami ganito ngayon tungod na kay gigamit sa Ginoo sila Pastor Ranali. Labi na ako pwede tolerate kay kung ako pa noon, kung wa kami ni Agi, sigurado ako na luoy talaga kami parehas. Lalo yung akong bana kay luoy siya kay ako, grabe ko kamaldita. Kaya minsan maluoy na ako kay grabe ko kamaldita kani ato. Pero nga isuon sa hinay-hinay na ay giusap ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kita na nila ang resulta tungod na sa gahom sa Ginoo na naagumod na sinatian sa akong kinabuhi. Mauna nga Ansa? Yun. Ila na to. Bantay na sa oras ang palalab. So, wala may salamat. Ay, nagwali na ako. Apin na yun. Ayun, salamat ka sa ginamaiso na ang ginawa ng Panginoon sa akong kinabuhi. Dahil mas maganda kasi mga igsoon nga naatay wali, unja naatay testimony. Kasi nga, kung sige na tagwali, unja patay testimony ba, parang mas maganda natay i-testify kung unsa. Ako, mauong ko dati i-testimony ang akong kinaiya kay masakitan ko. Yung pride ng lagi, masakitan ko. Masakitan nga ako sabihin ni Pastor Nuno yung sa pag-preach na
kung ano akong kinaiya, masakitan ko. Maglungot-lungot jud ang ano noon. Pero karon nga isuon bisag pa iano ko sa tubangan. Salamat sa Ginoo kay giano na sa gi-process sa Ginoo. Dati masakitan, promise Lord na masakitan ko. Mainis talaga ako dati kila pas. Lagi tanaw ni Pina-side view. Ay, pina-side view. Sinasabi ko na kay malapit na kami umalis. Bitaw nga isuon. Yun yung ano na pagandang doon. Yung result ba na dako ang tabang na nahimo nila Pastor Nona sa amo. Dili lang sa material, dili lang sa ano kundi sa pag-build sa among ano diha sa Ginoo na mahimo min strong. Salamat ko sa Ginoo kay hinay-hinay na naay natangtang sa mga karaan sa ako. Then ang ano natin ang process man dili lang yan one time kundi habang buhay pa tayo na tayo sa proseso. Nasa ato na kung mo sabit ba ta sa Ginoo yung sa mga tao. Salamat sa Ginoo ni ora tong akong ano. Na ka na sa new government karon. New government. Hallelujah. Di ka na mag-alala. Okay. Duharaman ka side ang iyang present ang karaan ang bago nga iya sa Ginoo. So lisod na nga trabaho. Nga ako raman pa sa ilaha nga nag-invest mi sa niya nga di ko gusto nga may balan nga pila ka tuig si Marlon lahi nagkauban sa ministry Joy lahi na manitabo sa mga ministers mato lagi anak pero lahi na dili na iyang asawa nga ako nag-challenge nga unta di man kasalanan nga doon ay sideline pero papamanggil sila yung anak ano bitaw kung inyo nang makaya nga pareho sa mua kay ako magigipakita so kad sila may abot nga wag ko sideline wag ko lang trabaho ana so una nang hinaot ko nga sa ilang kuan kanang ilang mga tuan nga dagang iho makabarog ay katong bag-o pa kanang gagmay pa man to ang bayad na mo sa among lisensya pag-renew. O 600, 500 ana. Unya kadtong gi-upgrade kay 2,000 kapi naman ang renewal. So pag abot na mo niya na ingon na si Joy nga may love mangita ka nagtrabaho. Para makabayad na. Pero praise the Lord hinay-hinay. Pero dili pa ang final kanang ato karon dili pa na si final. Atong fight continuous na hangtod nga naginhawatan. Kay kung mohonong ka sa pag-fight, wala na. Ang tawag na mo plato ka ngani, kay musaka man na. Pag plato ka ngani, di na ka maning kamot, sugod ka naglugsong. Pag lugsong ni mo na downfall na. So dapat continuous ang atong pansamtan na ginhawa pa ta. Amen. So mo na nga destroy, demolish. Niya sa demolition, otong ingon nga paman kan ikaw nga nakatukod na kagbalay nga maayo ay makipagpatayan ka na. O sa Cebu kana mga squatters sila. Niya mga squatters illegal ba na sila? So nakatukod na sila kuan kanang ligon nga mga buildings. Niya pagkatapos ipademolish lang, makipagpatayan na sila. Muna nga mga pulis patabang na tong tag-iya syuta, mukan ko mga pulis. So mga pulis hindi kalaot kay o tumigo sa bato, ang uban na mabunog. Bitaw kay bawal naman po mga pulis nga sila mo kuan. Mabunog. Oh, sila mabunog. So sila makon pero inana karahasan gyud. Mausad na sa atong kinabuhi. Nanay naka illegal settlement dire sa ato Wala kung hilabtan ang uban nga di pa kahayo nakasabot kanang masukog yun. Ang hilabtan maguli mo. So kita mo yung protector sa atong kaugalingon. Mo nang ang tao na hilabot nimo kasukan mo na si Joy. Kanya ako pinumduman, di nga ni ka magkanang kuan. Ang imo pamilya mo murag magpanghadlok pa pero tinuod na dili kay pagpanghadlok. Kaya sa diha nga dili siya mo kan kay ang iyang kasungutan nako kay di man siya makabaos
Okay, John. Hindi man siya makabawas. Hallelujah. Pero, yun anak, dili man lang siya. Kita. Ako sa kong kagalingon. Oh, so, akong asawa, nagitaw. So ako, musulti na ako, ngani ang akong asawa. Sumutan ko na. Pero man, i-check na akong pagbati. Sa kitang tanan, i-check na ito. Kung sabay, niya sa sulod na nag-react. So, muna atong i-analyze. So, sa message ni Pastor Jerry nga, kuhaan ka ng bakak. Mga bakak mga na. Kuhaan. So, kung makalahot na ita, inagis tabang sa Ginoo lang, ayos ta. Okay, so, ako mong tudluan nga, like for example sa ako, bisan nga ni, kanang, ari na mas manahon na, yun, manang kandiwita mo master. So, asa ko, di mo ko nagdahong nga, kuhaan ko kanang, mag-alagad ngayon ini, na labi na magpastor. Nasa ako man kay, tubo man ko sa campus ministry. Sa campus ministry, ang orientation, according sa imong kuan kanang profession, magtrabaho ka. At the same time, involved ka sa ministry. Kay tuanin yung tuwa dito kuhaon ang imong kuan kanang bitang bali panginabuhi, na mabuhi ka. Yeah. Cause ministry magkatabang sa family. So, wala ko na nga kuan mag full time. Kaya ako pong nakita sa mga pastor sa full time, anong luuya man. Kaya basweldo nga matubla basweldo niya ang wala makita sa kasagaran mo na nga wa man lagi magtrabaho. Kung nagtrabaho gyud ka sa pastor, mo nang alam mo na to unsa magyud ang trabaho sa pastor. Kung nagtrabaho gyud ka, employed ka sa king. So ang king siya mo sweldo. Oo, so daghan og trabaho. For example, usa sa mga trabaho na simbahan sa una nga daghang membro. Pero way kwarta, di man manghatag. So trabaho na ni pastor. Kaya naman ang trabaho on. Saan nimo pagpatay ang mga kaaway dinha, mga Hittite, Moabite, Amorite. O niya, di na pwede nimo nga pangkuan na laman nga mura sa dakong isda sa aquarium nga gipalibutan sa mga gagmayng isda, samok man kaayo, ang gipangkaon. Niya pag abot sa tag-iyan, uta na nga, asa na mga gagmayng isda? Ang pangkaon kaya samok sila. Di na pwede nga, diya sa kongregasyon, nga kini mga samukan man eh. Niya pagkatawag, panglayas mo! Nakumpultahan. Naipastor din na, di na kumisulting asa na pinta. Sa diya nasuko na siya, ng mga membro ba nung nila, dako ang pultahan! Kung ayaw na ninyo, palayas mo! Hindi ka pwede mo inana. Sa ayuhon yun na. Trabaho na siya. Trabaho na. So kung nagtrabaho si pastor, okay ka pastor. Ano ba? So, muna siya ang, paano to nga, ang unang trabaho itong kaugalingon yun. So, kung makamao, Pastor Jerry, kamamao na. Naman siya Ginoo. Ang kanang kusumudugo na. Kuha na niya. Sa una, wala, di siya ganahan, umusimba na, kahit sa to, tuyoon, mangihi. Ito din na, gusto na mapandol, yan na malitok nga. Ang pagsimba, di nilang pasinawag sapatos, niya kaya nakasuot sa magsinawag sapatos. Samot. Ano ito? Kaulion na pa na. Ang pagsimba, kinala magpasinaw o papo. Malihaw na. Dili lalim. Pero ang atong pinakaunang kaaway, atong kaugalingon yun. So kung kwanta, adjustable, flexible, adaptable, inaana atong ginaya nga, kung adjust na nga, kwan. Oh, so, isang asa ka mabutang, parang okay ka lang. Bisag langgam ka, pwede nga tos tubig. Okay. Isda ka man, pwede ka sa kamadaan, buhi gapon ka. Wala na ba? Kaya ang sa natural, ang isda, ibutang ni mo sa kamadaan, patay gud na. Okay? Ang naapos kamadaan, ibutang sa tubigan, patay ba na, malumos man.
Pero kung kamao ka, bisag taga tubig ka, ari kas kamadaan, nagginhawa gyapon ka, buhi gyapon ka. Praise the Lord. Okay? So inana nga ang sakoa, balikan ako nga nga di wala sa akong kukuti gyud. Pero nasayod kong gipili mo ko sa Ginoo, gitawag man gyud ko niya. Niabot ra gyud ang time. Kaya una na ko i-count nga mamatay naman unta ko pero gibuhi man ko sa Ginoo. Naka-survive, nag-count pila ka tuig, pila ko biska, pagabot dito, pero kung nagin ako, tungod sa akong aksidente. Pagabot dito sa kanin, kamot kay school na nagunta. Kung graduate tayo na. Pero, gitoyo sa Ginoo nga nay nahitabo sa akong niya nga semester, kay gipamataman ko sa Ginoo, nga iya kong gitawag. Kaya samtang naami sa Cebu, buhi pa man to si kanang John Francisco, naman siya Fountainhead Big Shop. So dito, nag-istoryahay, kaumanaw, paingon mig Iligan City, conference na sa lakas angkan sa mga kalalakinaan. So, samtang nag-istoryahay, kauban kang gikagbiskan, mo na manager sa Fountainhead, istoryahay may itong si Ginoo. Niya mga estudyante sa Cebu, ang uban, nangundang na kay nagsangyaw ng ito sa bukid. Niya, gihulga sila sa mga NPE nga patyo. Saan na nag-istoryahay ba ako, naghilom lang ko dito, di mo ko makasabot sa akong debate. Di mo sabot, active na kayo sa ministry, dagang ko Bible studies, pero ang akong takas mong gilingon, di pa man effective ang akong Bible studies, kaya di pa man kayo, di pa man ang alagad. Pero ako tigana niya. Yan ang higayon na, murag tumot na akong isang-dasing. Ay lang, Lord, sa kuha Ginoo. Di pa po effective. Ano ba niya? Likas Fountainhead, man na pwede yung tingog ka na. Kaya naglihok naman ng Ginoo sa mga singkasin. Sa kanyang jeep. Yeah, so Remetos Gisano. Antong nga sa among isakang anak. Before yung mga to barko. Pwede yung tingog kaya naglihok ang Ginoo din. Kaya balo kong gitawag. Kasi may yung gitawag ka na. Kung basta naglihok lang niya. Kana siya. Antong na karon. Mahila ko. Mahila ko sa Ginoo. Kana ako nang gitawag. Ako sana sa mga ingredients, elements nga ako magpabiling ko kay kinahanglan mo hilang sa Ginoo. Nga wapag ito may pagko kay balo nga o sa process kay pagbalik sa biska, mao mo ginadua ka subject may sabit ko. Nay usa ka subject nako INC, Iglesia ni Cristo. Pero duha lang yun ang sabit, duha lang yun ang bunga. Dapat among i-enroll balik na nga semester. Di magyud nag-workout, di magyud i-offer. Maghulat pag usa ka semester, usa pa i-offer. Pero nakabalang ko gitawag ko sa Ginoo, mo na nga miluhod ko dito sa training center sa campus ministry ka dito man ko nagpuyo, daghan sa mga estudyante. So, in Lord, anak ko profession, yung Ginoo nako, di man ko nagkinahanglan sa profession, ikaw akong gikinahanglan. Yawa pa ko alamag kini nga mga message nga kung ito pa ko alamag ini. Ako lang naibulong, basta mga lagad si Ginoo. So, si Pablo ay akong favorite. For to me to live is Christ and to die is gain. Kung naipagkaon, kaon. Kung wala, di puasa. Ano pa pa niya? Ako na di na ako magminyo. Sa may ko ibuhi nga, kita na ko sa mga pastor ang maluya. Pero ang Ginoo, ginay-hinay ko niya pagtudlo. Ginay-hinay ko niya pagtudlo nga makakataon ko nga musalig sa Ginoo nga ang Ginoo siya'y magpakaon nato. Siya may nagpakaon nato. Di man ang atong kaugalingon, magtrabaho lang kita. Ayon sa gusto sa Ginoo. Okay, so I hope nga kini sila lahi pug level ni sila ni Pastor Ben ang ilang kuan kay kanang pamilyado niya. Lahi man kana silingan raman ni. Lahi pud sila kay kauban man gyud sa balay. Pero committed sa ko sa ilaha. Kaya gipadala po siya ni Ginoo kay nag-ampo man ko nga Lord, kuan ka nang do na kay lain nga ipanan niya bitong man sila. Yes, praise the Lord. Okay, so muna nga sa ato, una og diri imo nang alagaan kanang i-preserve gyud nimo nga di ka malayo. Kay pwede man kag kitag simbahan gyapon pero imong kasing-kasing wala sa Ginoo. Kay mo to puno sa pagdumot, puno sa kayugot, di kasabot, ano bitaw. Mo nga na din ha, wa kay mapapalaan na. Mo na nga pwede ka di ka mo post sa Facebook. Kaya na may mo post nga, Ginoo, paano ko dito? Post pa nila.
Pwede ka di ka mo post, pero imong kaugalingon, wala. Nagbulok, maras kamatis. Sinaw sa gawas, pero ang sulod, wala, di ka makasabot. Yung kaugalingon. Okay, so praise the Lord. Amen. Mora na, demolish, destroy, o niya, sit up og new order of government. Kana nga government, kita ang mugoberno sa itong kaugalingon. Okay? Nga sa mga baji, di porke kay kanang inyong bana, sa yun nun lagya. Away, di porke po ang bana, nga musulti kag di mas yung mga asawa, dili. Teammate yun ang mag-asawa. Okay? Yes. Pag di nga nimo teammate, ang bugat nga butang, kini, ikaw ra nga ni usam wal sa nini. Magsagudjud. Oh, bugat yun. Pero kamunduha, diya ka diribana, ang asawa din ha. Niya, Ayahay. oh, gaan kayo. Pero di nga nimo nagkaoyon. Sakay ra siya. Mas mubugan. Huwag mo na, trabaho unon kay na. Trabaho unon. Hallelujah. So I hope nga kini nga panato karon ako kay ni katabang sa tuang nga ni adiri. O kay di magid perfect. Kanang kini nga message dili ni paghatag pabor sa bana nga ang bana imo ipaangat bitaw dili. Kay pareho ta na may mga bana nga ngano pud masuko nga sao kay badlo ko yun. Pero diha sa 1 Peter chapter 3, sa maayong kinaiya sa asawa, ang bana maluwas. Bitaw. Oo, katong di paluwas. Ano bitaw? So daghan na siya, vice versa na siya. So sa mga lalaki, ano bitaw, weaker vessel magyud ang babae. So ang lalaki, mutayo gyud ka nga strong. Nga naa ka sa side sa weaker vessel. Hindi nimo daog-daogon. Ano bitaw? Fair enough ang kuha niya. O dako ni nga trabaho. To destroy, to demolish, and set up a new government authority. Di na sa inyo. Daily of daily gyud. Okay? So nga sa prayer kay ano pa? Hallelujah.